Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, epiko ng mga tibuli, halaw mula sa disertasyon ni Ginang Carmela Giong na pinamagatang Epikong Tudbulol. Ikalawa, makahalagang tanong at sagot ukol sa akda. Narito na ang unang bahagi ng Epikong Tudbulol, ang Episode 1, ang kapanganakan ni Tudbulol. May mag-asawang Kimukol at Linconol na naninirahan sa Limlunay. Mayroon silang 12 anak na pawang mga babae. Hangad ni Kimukol na magkaroon siya ng kahit isang anak man lamang na lalaki na siyang papalit at magmamana ng kanyang tungkulin bilang dato ng Limlunay. Kung kaya, humiling si Kimukol kay Linconol na kung maaari ay manganak pa siya ng isa. Dapat ito ay lalaki, hindi nagtagal ay naglihi na nga si Linconol. Tuwang-tuwa naman si Kimukol. Matapos ang ilang buwan, manganganak na si Linconol. Hindi nag-aksaya ng panahon si Kimukol. Agad siyang naglagay ng lubid na mahahawakan ni Linconol para sa kanyang panganganak. Kamangha-mangha ang panganganak ni Linconol. Unang isinilang ang tubaw, sumunod ang mga palamuti para sa katawan, sinundan ang kapangyarihan, sumunod ang pulseras para sa magkabilang bisig. Sinundan ito ng isang kalasag na kasinlaki ng dahon ng munggo na may salamin at mga bituin ang kabila at bahaghari naman sa kabila na may buhok na kidlat. Sumunod na lumabas ang espada na may kasamang kaluban na punong-puno ng dekorasyon na maaari mong ipangwalis sa silong. Sumunod ang damit. Sumunod ang salawal na gawa sa abaka. Lumabas rin ang tato para sa katawan. Kasabay ring isinilang ang unan at ang estribo na may salamin. Kasama ring ipinanganak ang puting-puting kabayo na kasinlaki ng bunga ng nganga na pinangalan ng Quinting. Isinilid ito sa basket at huling lumabas ang sanggol na pinangalan ng Tudbulol. Ipinalalagay na sa pagkakasilang kay Tudbulol, nagtataglay na ito ng kapangyarihan. Marunong na itong umupo at agad na humiling kay Linconol na pasusuhin na siya. Kinabukasan, agad nang bumangon si Tudbulol sa kanyang higaan at tumungton sa unan. Matikas na naglibot sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob ng bahay, labas-masok sa silid at bumalik sa kanyang kulandong. Paglabas ni Tudbulol sa kanyang kulandong, binatilyo na siya. Suot na siya ng mga palamuti sa kanyang katawan. Napakakisig niya at napakagandang lalaki. Tuwang-tuwa si Linconol pagkakita niya sa gayak ni Tudbulol. Humingi si Linconol ng nganga kay Kimukol at sinabi niyang ang anak nila ay nagtataglay ng kapangyarihan. Sa katunayan, dagdag ni Linconol, noong siya ay magsilang, halos hindi na niya ito makayanan. Muntik na siyang sumuko. Ngunit alam niyang ang kanyang isisilang ay hindi pangkaraniwan kung kaya sinikap niyang mailuwal ito. Sinasabing ang lugar ng Limlunay noon ay kinatatakutan ng mga tao dahil para itong pugad ng mga ahas, gagamba at iba pa. Ngunit noong dumating na si Tudbulol, prinotektahan niya ang mga tao at sinabing walang maaaring makialam sa kanyang lugar hanggat siya ay naruroon. Walang sino mang maaaring gumambala sa kanilang lugar. Isang araw, gumayak si Tudbulol at nagpaalam sa kanyang mga magulang. Nais niyang ipaalam sa buong sangkatauhan na siya si Tudbulol ang anak ni Kimukol ng Lunay Mugol. Sumakay siya kay Quinting ang kabayong kasabay niya sa pagsilang at sila ay naglakbay. Si Tudbulol ang palayaw niya ay Simgulang. Lugar niya ang Limlunay. Ang lahat ng mga tao ay pumupugay sa kanyang kapanganakan. Ang lahat ay nagbibigay ng handog para sa kanyang kasayahan. Dumako na tayo sa ikalawang episode, ang pagpapakasal ni Tudbulol. Sakay ng kanyang kabayong si Quinting, nagpaalam na nga si Tudbulol sa kanyang mga magulang na sina Kimukol at Linconol. Siya ay tutungo sa kabundukan upang maghanap ng kanyang mapapangasawa. Sa kanyang murang edad,
Nag-aalala ang kanyang ina dahil baka kung mapano siya sa kanyang pakikipagsapalaran. Gayunpaman, pinanatag ni Tudbulol ang kalooban ng ina at nangakong mag-iingat siya sa kanyang paglalakbay. Nagmadali siyang makarating sa pagtitipon ng mga tao upang makadalo sa isang kapistahan. Sa lahat ng madaraanan niya ay parang nadaanan ng apoy. Ganun kabilis ang kanyang paglalakbay sakay ng kanyang kabayo. Maraming lugar ang kanilang dinaanan. Habang nasa kabundukan pa si Tudbulol, inutos niya sa mga tao sa kapatagan na padira nila ang kinatitirikan ng kanilang bahay dahil paparating na siya. Iyon ay upang maprotektahan ang mga ito sa apoy na nagmula sa kapangyarihang daladala niya. Naligalig ang mga tao. Sama-samang nagsikilos ang mga tao upang maitayo ang pader. Nang makitang ligtas ang lahat, dahan-dahan nang lumapag si Tudbulol sa gitna ng kapistahan. Nagtilian ang mga kababaihan. Nagulantang si Sulok Minom, ang kilalang pinakamaganda sa Silaw Gimlong. Umalis muna si Tudbulol dahil ayaw niyang lumikha ng kaguluhan sa kapatagan dahil pinagkakaguluhan siya ng mga kababaihan. Sa kanyang pagbalik sa kapistahan, nagpanggap siyang isang ordinaryong binatilyo at pinawi niya ang kaguluhan sa lugar. Mainit siyang sinulubong ni Dato Kwa sa badong. Dahil ayaw ngumuya ni Tudbulol ng nganga na walang kasamang dalaga, inialok ng dato ang kanyang anak na si Sulok Minom kay Tudbulol upang sabayan siya nito. Nagkalapitan sila ng loob. Nang malaman ito ni Kibao Libon ang pangyayari, pinayuhan niya si Sulok Minom na huwag agad magpahalata na may gusto na siya kay Tudbulol. Sa halip ay magpakipot muna. Gayunpaman, sang-ayon si Kibao Libo na mapangasawa ni Tudbulol ang kanyang kapatid na si Sulok Minom. Nagkasundo ang magkabilang panig sa dori na dapat ialay sa ama at ikinasal sina Tudbulol at Sulok Minom. Iniuwi ni Tudbulol si Sulok Minom sa Limlunay at malugod naman silang sinalubong ni Kimokol at Linconol at inalaya ng gintong kwintas na nagpapahiwatig na malugod nilang tinatanggap si Sulok Minom. Lumipas ang ilang araw ay dumating ang mga magulang ni Sulok Minom at itinuloy na ang kasal nila Tudbulol. Pagkatapos ng kasal, umuwi na ang mga magulang ni Sulok Minom at panatag namang lumisan si Kimokol patungo sa kabilang buhay dahil alam niyang poprotektahan ni Tudbulol ang kanilang lugar. Narito ang episode 3 na pinamagatang si Tudbulol at ang kanyang 12 kapatid na babae at ang unang pakikipagsapalaran bilang isang tagapamayapa. Bunso si Tudbulol sa 13 anak ni Kimokol at Linconol. Ang kanyang mga kapatid ay sina Kinaban ang panganay, sumunod si Boy Lembentong, sumunod si Boy Sekit Kidukoy, Boy Sekit Kidulom, Boy Kedongon Lemobong, Boy Eben Lubon, Boy Lilong Lemluyong, Boy Himolokwik, Boy Gofus Molong, Boy Lemkanalum, Boy Kedolom at sina Heneton Libon ang bunso sa babae. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa buong Limlunay, ngunit wala sa kanila ang katangian ng isang mandirigma kung kaya naging pangarap ng kanilang amang si Kimokol ang magkaroon ng anak na lalaki. Mahal ng kanyang mga kapatid si Tudbulol. Sa katunayan, sila ang gumawa ng kanyang mga kagamitan mula sa kanyang tubaw hanggang sa kanyang mga palamuti sa paa. Ipinakita rin naman ni Tudbulol ang kanyang pagnanais na magkita-kita silang lahat upang lubos nilang makilala ang bawat isa. Gayon din ang kanyang asawang si Sulok Minom. Sa episode na ito, makikita ang kakayahan ni Tudbulol sa pangangalaga ng kanilang komunidad. Pinaglalapit niya ang mga grupong may mga hidwaan at binibigyan niya ang kabuhayan ang mga kapos sa kanilang buhay. Dito niya sinimulan ang kanyang pagiging mandirigma at pagpapairal ng kapayapaan sa kanilang lugar. Minahal siya ng mga tao dahil sa kanyang kabutihan at pagmamalasakit sa kanyang sinasakupan. Siya ang naging pag-asa ng mga mamamayan ng Limlunay. Narito na ang bahagi ng mga mahahalagang tanong at sagot ukol sa akda na ating binasa. Unang tanong, sa iyong palagay, mahalaga ba ang pagkakaroon ng kapayapaan sa isang lugar?
Napakahalaga na sa isang lugar ay may kapayapaan sapagkat makapamumuhay ang mga mamamayan nito ng matiwasay. Nakasalalay sa mamamayan ang kaunlaran ng isang lugar o bayan. Sila ang bumubuo ng isang bansa o bayan. Sa lugar na payapa, tiyak ang mga mamamayan ay hindi matatakot sumubok ng kahit na anong bagay na makakapaunlad sa kanilang buhay. Kasabay nitong iaangat ang buong bayan. Bunga din nito, ang bayan naman ay makapagbibigay ng maayos na serbisyo sa kanyang nasasakupan at maitataguyod ng maayos ang kapakanan ng lipunan bilang pagpapatuloy sa isang bayan. Ikalawang tanong, sa panahon ngayon, paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa iyong lugar? Bilang isang mamamayan, mahalaga na makiisa sa anumang programa ng bayan. Ang isang maayos na adhikain para sa lahat ay nangangailangan ng kooperasyon ng bawat isa. Ang pagsunod sa mga simpleng ordinansa o kautusan ay hindi naman mabigat upang hindi ka makasunod. Malaki na rin ang maitutulong nito para sa kaunlaran ng isang bayan. Sa abot ng makakaya, sikapin na maging bahagi ng pag-unlad at hindi maging pasanin lamang. Kumilos tayong may pagkakaisa at malasakit sa bayan. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat, kaya marapat ang lahat din ay makibahagi. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.